friends, mga palangga ko nga rin sa South Korea, ang mga viewers ko na mga kasimanwa ko gahalin sa Barangay Ilihan, part sa Kawayan, Negros Occidental. Salamat sa inyong mga pag-support, sa inyong mga comments, sa inyong mga views. Madamo gid nga salamat. I'm so thankful nga ra ka mo permi sa ako nag-suporta. Tanawan nyo bala mahimo ta subong sang mackerel. Kabalo ka mo ang ining mackerel. Isa ini siya ka pinaka-sellable diri sa akon nga paninda. Before nagaangkat lang ako sa sa mga nasa factory or sa mga wholesaler. Tapos lately grabe ang demand sa mackerel nga grabe kataas tungod sang pag war sang Russia and Ukraine. Nag very expensive ang mackerel nga sa Norway pakadto sa Korea. So, hindi na pwede nga mag-angkat lang ako sa mga factory tungod ang presyo, hindi na siya reasonable para ibaligya. So, I try my best nga ako na lang naghihimo sang salted mackerel. First, hindi ko kabalo kung paano himuon, paano i-clean, paano i-cut. So, practicean ko siya una-una. So, dito sa Korea, pinaka-paborito nila ang mackerel, salted mackerel, labi na pag summer or autumn. Bisan mo lang siya, i-fry mo siya, inang saboroso. So, kung i-fry mo siya, mas manamit siya kay bisan kimchi lang ipares mo or samo ka lang sang tubig kag ang isda ni ngaging asinan. Muna siya ang ilang paborito labi na sa mga old. Kung tigulang na hindi na sila ganahan magkaon kung ano daw ang mga importante nga mapagkaon basta rin sa ila lang nakakaon sila, di ba? So, try ko. Tapos, starting that day, medyo kabalo na ako mag-clean. Tapos, pero hinay lang. Tapos, winter pa to. Grabe ang frostbite sa kamot ko. Kaya grabe ang cold. Pero, try ko talaga siya nga try ko siya nga magsagad ko. Subong, damo nagko-customer sa salted mackerel. Pag hindi hina kami sa mga seafood, ang salted mackerel ang nagabuhi sa amon. Damo ko sa mga customers halin sa mga hospitals, halin sa mga home for the aged, tapos kung diin lang ang mga restaurant, tapos sa mga regular customers, katawag lang sila, mapaobra sila like 20 pieces, mga hamon na mahal pa naman ng daan sang isa lang, ang presyo sang 2 ka bilog nagaabot siya sang 13,000 won or sa Korea, sa Philippine peso maybe 700 ang 2 ka bilog. So imagine ka kung makabaligya ka sang 20 pieces na pila na siya 130,000 won, nasa 5,000 na siya sa peso. So, grabe man ang akong struggle para lang maka-learn paano siya himuon. Kay hindi man basta-basta. Amo na diyang kabuhi sa Korea, pinila pag-ay ka sa Korea, okay lang kay damo kwarta. Pero mas damo gid kwarta ang mga Ilonggo kaya ginapala ka, ginapiko, o di ba? Diri sa Korea hindi ka basta-basta makakwarta. Kung tamaran ka, hindi ka gid makakwarta, pero at ang taas kataas ang demand sa Korea sa financial kay halos tanan mahal di sa Korea. Kung isa lang ga obra sa inyo nga mag-asawa, kung isa lang ang ga obra, hindi ka gid mabuhi nga nami, hindi ka di mabuhi nga tawhay kay kung isa lang ang mag-obra sa inyo nga mag-asawa, mas short ka mo financially sa tuod lang kay grabe ka mahal, labi na kung may mga estudyante ka mo. So ko
maano kagid, masurinder kagid sa kakapoy, masurinder kagid sa pangabuhi sa Korea. Amo na siguro kadamo mga Koreans napakamatay na lang kay hindi nila ma-reach ang demand sangkang pangabuhi diri sa Korea kay grabe gid kapigado. So thank you for watching guys.